Hinamak na manugang. Kabanata 931. Sa pagkakataong ito, ganap na natulala si Alex Dixon. Tumitig siya kay Zhao Su. Sister Su, tapos ikaw, wala kayong relasyon ni Dixon Yulong, saka paano niya naisip na anak niya si Dixon Rong? Kung ganoon nga talaga, sa kainahinala at walang awa na personalidad ni Dixon Yulong, natakot siyang makahanap agad ng asasin at mamatay si Zhao Su nang walang libingan. Kinusat ni Zhao Su ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, ang pamilya Zhao ay palaging pinuno ng mga kababaihan, kaya't natuto na ako mula sa aking lola mula pa noong bata pa ako, ang batas ng isip, ngunit ang mga naglilinang ng ganitong uri ng kasanayan ay hindi dapat hawakan ng isang tao sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Dahil nililinang ko ang ganitong klase ng kasanayan, tiyak na hindi ako papayag na may mangyari kay Dixon Yulong, kaya pagkatapos ko siyang pakasalan, nakakita ako ng kakaibang sekretong gamot at ipinakain sa kanya. Habang wala pa siyang malay, nakakita ako ng random na babae para makipagtalik sa kanya ng ilang beses ko na lang siyang niloko. Pagkatapos magsalita ni Zhao Su, hindi nakaimik si Alex Dixon. Ate Su, napakametikoso ni Dixon Yulong, talagang napansin niya ito sa lahat ng oras. Walang pakialam na sinabi ni Zhao Su, sa tingin mo ba noon pa man siya ay kasing kapangyarihan niya ngayon, noong pinakasalan niya ako? Hindi siya tinanggap sa Dixon clan, isa lang siyang mahinang manok. Hindi niya matatalo ang mga bodyguard ng aking ang pamilya ni Zhao ay pagkatapos lamang niyang pumunta sa ibang bansa na siya ay naging kasing lakas niya ngayon. Napatulala si Alex Dixon nang marinig niya ito, hindi niya inaasahan na may ganitong sikreto ang pamilya Dixon. Sinulyapan niya si Zhao Su at nakaramdam ng kaunting awa kay Dixon Yulong sa kanyang puso. Isang lalaki ang nagpakasal sa isang asawa, ngunit hindi man lang niya ginalaw ang tagiliran ng kanyang asawa. Natagpuan niya ang lahat ng uri ng mga babae upang matulog sa kanya at tinatrato siya bilang isang dumaraan. Sa huli, nagkaroon pa siya ng anak na babae nang walang dahilan. Sa huli, ang anak na babae na ito ay sinundo ni Zhao Su. Ito ay mas nakakahiya kaysa sa pagsusuot ng berdeng sombrero. Ni-refresh lang nito ang pananaw sa mundo ni Alex Dixon. Si Zhao Su, ang babaeng ito, ay hindi mahawakan. Masyado siyang lason, gayunpaman, pinalaki ni Alex Dixon ang matambok na katawan ni Zhao Su at nag-aalangan na nagtanong, kung gayon Sister Su, ikaw pa rin. Siyempre, inilibot ni Zhao Su ang kanyang mga mata sa kanya, kung may kinalaman ako sa mga lalaki, hindi ba sayang ang pagsisikap kong linangin ang batas ng isip na nilinang ko sa loob ng maraming taon? Hindi maiwasan ni Alex Dixon na tumingin kay Zhao Su ng ilang ulit. Hindi niya lang masabi, ang babaeng ito ay walang katulad na ganda. Matapang ang kanyang mga kilo, at ang kanyang balat ay lalong makapal. She dared to say anything, but unexpectedly, it was still. Ate Su, bakit mo ginagawa ito? Hindi maintindihan ni Alex Dixon. Malinaw na ang pag-ibig ng lalaki at babae ay isang napaka-normal na aksyong pisyolohikal. Ngunit talagang natiis ito ni Zhao Su sa loob ng ilang dekada. Siya ay talagang kahanga-hanga. Sa sandaling ito, kumislap ang mga mata ni Zhao Su. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabing, gusto ko lang gumawa ng pangalan para sa aking sarili at ipasakop sa akin ang lahat ng miyembro ng pamilya Zhao. Hindi gusto ng tatay ko ang aking ina noon. Bukod dito, ipinanganak akong may congenital na sakit, at ang aking mga binti, ang pamilya Zhao ay pinalayas ako at ang aking ina sa pamilya at hinayaan akong manirahan sa ilang taon ng maglaon, upang pakasalan si Dixon Yulong. Ibinalik ako ng pamilya Zhao mula noon. Alam ko na kung hindi ako sapat na lakas. Napabuntong hininga si Alex Dixon, kumirat sa kanyang puso. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganoong karanasan si Zhao Su sa nakaraan. Ito ay katulad ng kung paano siya umalis sa pamilya Dixon pagkatapos mamatay ang kanyang mga magulang. Malamang, kapag bumalik si Zhao Su sa Zhao family, ang kanyang buhay ay minamaliit ng iba. Tulad ng kung paano siya nagpakasal sa Lewis family at minalas ni Helena buong araw. Hindi napigilan ni Alex Dixon na sabihin, Sister Su, ikaw. Nakaraan na ang lahat. Umiti si Zhao Su ng kaakit-akit, at may bakas ng kabangisan ang sumilay sa kanyang mga mata. Anyway, minsan na kaming tinapakan ng pamilya Zhao. Patay na silang lahat pero yung hindi sumusunod sa akin, papapuntahin ko rin sila. Kahit hindi ako ang pinuno ng pamilya Zhao. Ngayon, natahimik sandali si Alex Dixon. Sa personalidad ni Zhao Su, tiyak na makakaganti siya.
Ang mga nambubuli sa kanya noon ay tiyak na mamamatay sa isang miserableng kamatayan. At ngayon, ang mga sumuway sa kanya sa pamilya Zhao ay malamang na pinatay niya ng palihim. Ate Su, since hindi pa kayo nagkarelasyon ni Dixon Yulong dati, kasal na lang, anong sama ng loob mo sa kanya? Mukhang maliit na bagay lang ito, walang pakialam na sabi ni Zhao Su, ang angka ng aking ina ay ang pamilyang Gu sa lugar ng Miaojiang sa lalawigan ng Chu. Mahusay sila sa sining ng Go at gumamit ng lason. Pagkatapos akong pakasalan ni Dixon Yulong, madalas siyang nakikipaglaro sa mga babae sa labas. Alam ng mga babaeng iyon na hindi maganda ang relasyon ko sa kanya, kaya ipinagmamalaki nila ang kanilang kapangyarihan sa harap ko. Siya ay may isang babae na hindi alam ang kalawakan ng langit at lupa, at talagang tinawag niya ako upang lapitan ako. Siya ay nilason hanggang mamatay ang aking Go sa sobrang galit, at nagresulta ito sa isang sama ng loob sa pagitan namin. Nang maglaon, basta hindi maganda ang pakikitungo ng mga babaeng nakapaligid sa kanya, pinapanta ko sila sa mga lugar na dapat nilang puntahan. Pagkatapos sabihin yon, lumingon si Zhao So at ngumiti kay Alex Dixon, napapikit pa siya. Ang motto ng pamilya ko ay walang nang-aasar sa akin, at hindi ako nag-i-provoke kahit kanino. Kung may nag-provoke sa akin, hindi na siya makakapagsalita habang buhay. Matapos makinig kay Zhao So, hindi napigilan ni Alex Dixon na palakihin siya muli. Babaeng ito, napakalupit. Napakabisyo, hindi nakakagulat na lumayo si Dixon Yulong sa kanya. May isang walang katulad na dilag na natutulog sa tabi ng kanyang unan, ngunit ang dilag na ito ay naging isang makamandag na alakdan, na babalot ng tinik ang buong katawan niya. Sinong lalaki ang maglalakas loob na maging intimate sa kanya? Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. I am looking for Dixon Wrong to pretend to be his daughter. It was all for the sake of the Dixon family, but now bumalik ka na sa Dixon family. Natural, wala na akong pag-asa. Kinawayway ni Zhao Su ang kanyang kamay sa kanya. Bigla siyang ngumiti ng nakakaakit at sinabing, Alex Dixon, tutulungan kitang harapin si Dixon Yulong ngayon. Hindi ba dapat bigyan mo rin ako ng mga biktima? Anong gusto mo? Agad na naging alerto si Alex Dixon. Tumingon ang mga mata ni Zhao Su at sinabing casual, anyway, I have been cultivating the mind law for so many years, at hindi ko pa rin alam kung ano ang nararamdaman ng mga lalaki. Bakit hindi natin ito subukan? Ate Su, wag mo akong biro, ngumiti ng mapait si Alex Dixon. Isang salita, maglakas loob ka ba? Ipinatong ni Zhao Su ang kanyang kamay sa balikat ni Alex Dixon. Walang humpay na ibinuka ni Alex Dixon ang kanyang kamay at sinabing, Sister Su, nagtutulungan tayo, kaya huwag tayong magpatalo. Kung talagang may gustong gawin si Zhao Su sa isang lalaki, maghihintay ba siya hanggang ngayon? Bukod dito, ang isang babaeng tulad ni Zhao Su ay maganda sa labas at mabisyo sa loob. Kung talagang hinawakan nila siya, baka mawalan pa sila ng buhay. Sa sandaling ito, binawi ni Zhao Su ang kanyang kamay at niyakap ang kanyang braso. Boring, sige, let's get down to business. I want to join forces with you to deal with Dixon Yulong. I'd better watch him die with my own eyes. Doon lang ako nakakaramdam ng kagaanan. Do you hate him ng ganyan karaming? Alex Dixon asked. Sinukli ni Zhao Su ang kanyang kulot na buhok at mabilis na sinabi, tumakas si Dixon Wrong. Kumunat ang noo ni Alex Dixon, di ba anak mo yan, bakit siya tumakas? Don't mention it, hindi ko alam kung kailan nakikinig ang babaeng ito sa usapan namin ng confidant ko at nalaman niyang hindi ko siya anak. Tsaka nagsisinungaling din ako kay Dixon Yulong, tumalikod ako at tumakas kasama si Q Fei, malamig na sabi ni Zhao Su, puno siya ng puot, nagtatago pa siya ngayon. Pero siguradong sasabihin niya kay Dixon Yulong ang tungkol dito, sa oras na yun, malalaman ni Dixon Yulong na nagsisinungaling ako sa kanya sa loob ng maraming taon, sa init ng ulo niya, hahayaan niya akong mamatay, kaysa sa paghihintay ng kamatayan, maaari rin akong hamampes muna at manaig. Kabanata 932 Nag-isip sandali si Alex Dixon at biglang inabot ang kamay kay Zhao Su. Maligayang kooperasyon. Anuman ang dahilan, ang kaibigan ng kalaban ay kaibigan niya. Umiti ng kaakit-akit si Zhao Su at inilagay ang kanyang kamay sa kamay ni Alex Dixon para makipagkamay dito. Naikuyom ng mahigpit ni Alex Dixon ang kanyang kamay at biglang naramdaman na parang may hawak siyang malambot na piraso ng jade, malambot at walang buto. Hindi niya alam kung anong uri ng kasanayan ang ginagawa ni Zhao Su.
Ang kanyang balat ay kasing kinas ng jade, at walang anumang kulubot. Para siyang babae na nasa early 30s. Alex Dixon, kakampi na tayo, ngumiti si Zhao Su at Commandant, mula ngayon, hindi ka na mag-iingat sa akin gaya ng dati. Ngumiti din si Alex Dixon at sinabing, Ate Su, natatakot din ako na baka isang araw, kapag hindi sinasadyang may nasabi akong mali at nakasakit sa iyo, lasunin mo ako, hindi ko nga alam kung paano ako namatay. Haha, hindi ko kayang gawin yun, tumawa si Zhao Su at sinabing, at saka, hayaan mo akong sabihin sa iyo ang lahat ng nalalaman ko tungkol kay Dixon Yulong. Naging seryoso ang ekspresyon ni Alex Dixon, at agad itong tuma-NGO. Ano man ang mangyari, ang legal na pagkakakilanlan ni Zhao Su ay ang dating asawa ni Dixon Yulong, siguradong marami siyang sekreto sa kanyang mga kamay. Kaya naman natakot si Dixon Yulong na gawin ang anumang bagay sa kanya, wala siyang lakas ng loob na gawin sa kanya. Noong nakaraan, silang dalawa ay bumuo ng isang alyansa upang gamitin ang isa't isa. Ngunit ngayon ay tumakas si Dixon Rong, upang mailigtas ang kanyang buhay, binalak ni Zhao Su na maging kaalyado nila ni Zhao Su. Ngayon, ang karaniwang kaaway ay si Dixon Yulong. Kung nais ni Zhao Su na iligtas ang kanyang buhay, tiyak na ibubunyag niya ang sekreto ni Dixon Yulong sa kanya. Sumandal si Zhao Su sa upuan at sinabing, lihim kong sinusubaybayan si Dixon Yulong nitong mga taon, nalaman ng aking mga tao ang kanyang background, natatakot ako na siya ang boss ng Dark Group, ang Dark King. Tuma-NGO si Alex Dixon, ang kanyang hula ay naaayon sa pagsisiyasat ni Zhao Su. Umikot ang sasakyan at huminto sa tapat ng bahay ni Zhao. Ngumiti si Zhao Su at sinabing, gusto mo bang pumasok at maupo? Hindi na kailangan, napailing-iling si Alex Dixon, sino ang nakakaalam kung ang ibig niyang sabihin ay umupo, o gawin. Sige, hindi nagpumilit si Zhao Su, lumingon siya at binigyan siya ng isang sampal. Hayaan kitang makakita ng isang tao. Kasunod ng kanyang palakpakan, isang magandang figura na nakasuot ng itim na damit ay lumitaw sa isang iglap. Nang makita niya ang babaeng ito, agad na natigilan si Alex Dixon. Isang pamilyar na magandang mukha at isang maselang figura, sino kaya kung hindi si Ding Yu? Ate Su, ikaw, iniligtas mo si Ding Yu. Nag-cross arm si Zhao Su at sumandal sa kotse, at sinabing, mula nang malaman kong inaresto si Ding Yu, naghahanap ako ng magliligtas sa kanya. May isang bagay na hindi ko nasabi sa iyo, ang pamilya ng aking ina at ang pamilya ni Ding ay mga matandang kaibigan. Nagulat si Alex Dixon at mabilis na binuksan ang pinto at lumabas ng sasakyan. Ngayon lang niya naalala na nabanggit ni Zhao Su na nasa Chuzhou din ang pamilya ng kanyang ina. Sa oras na ito, lumapit din si Ding Yu na may nasasabing ekspresyon. Boss Dixon, ayos ka lang ba? Lumakad pasulong si Alex Dixon, hindi mapakali. Ito ay mahusay, kung alam ni Ding Ching na ayos lang ang kapatid niya, siguradong matutuwa siya. Ayos lang ako. Marahang umiling si Ding Yu at may kakaibang tingin ang bumungad sa kanyang mga mata. Boss Dixon, hindi ko inaasahan na gagawin mo ang napakaraming bagay para iligtas ako. Siguradong maraming problema ang ginawa ng kapatid ko sa iyo. Hihingi ako ng tawad sa iyo sa ngalan niya. Muling ibinaling ni Alex Dixon ang kanyang ulo at taimtim na sinabi kay Zhao Su, Sister Su, salamat. Hindi na kailangan mo lang akong tulungang patayin si Dixon Yulong, ikinaway ni Zhao Su ang kanyang kamay. Sinabi ni Ding Yu, Boss Dixon, ang pamilya ng nanay ni Sister Su ay dating isang angkan sa Green Sky Realm, maganda ang kanilang relasyon sa aking pamilya, nang maglaon, ang pamilya Ding ay pinagplanuhan ng aming mga kaaway, nakatakas kami ni Sister Su, hinahanap na tayo ni Ate Su. Tuma-NGO si Alex Dixon at tumingin ng may pasasalamat kay Zhao Su, pagkatapos ay sinabi niya, Ding Yu, tatawagan ko ngayon si Ding Ching. Tuma-NGO si Ding Yu, pagkalipas ng ilang minuto, nakakonekta ang tawag sa telepono at maririnig ang malamig na boses ni Ding Ching na hindi nagbabago sa loob ng 10,000 taon. Boss Dixon, ano yun? Ngumiti si Alex Dixon at inabot ang telepono kay Ding Yu. Nanginginig si Ding Yu habang kinukuha ang telepono. Pagkaraan ng ilang segundo, sinabi niya, ako ito. Ate, sa kabilang side ng telepono, biglang tumunog ang excited at panic na boses ni Ding Ching, Kuya, ikaw ba talaga? Nasaan ka? Okay ka lang?
Nang muling magkita ang magkapatid, basa rin ang mga mata ni Ding Yu, mabilis siyang sumangot at sinabing, "I'm very good, nasa Zhao family ako ngayon." "Ate, kanina pa kita hinahanap," nabulunan si Ding Ching at sa sobrang emosyon ay tahimik siyang umiyak. Si Alex Dixon ay mataktikang naglakad sa gilid at hindi inistorbo ang dalawang magkapatid na nakahabol. Tumingala siya at tinanong si Zhao Su, "Sister Su, ano pa ba ang alam mo tungkol kay Dixon Yulong?" Sobrang kainahinala siya, "Wala akong masyadong alam sa nakaraan." Sandaling nag-isip si Zhao Su, ngunit sinabi sa akin ni Ding Yu na si Uncle Wang, na nasa tabi ni Dixon Yulong, ay dating miyembro ng pamilya Wang sa Azure Sky Realm. Anong pamilya yan? Ang Green Sky Territory ay puno ng mga Marshall family na naninirahan sa pag-iisa, habang ang Wang family ay naninirahan sa Green Sky Territory. Ito ay masasabing isa sa mga nagtanong apat na Marshall na pamilya sa mga tuntunin ng Marshall Prowess. Bagamat sa kalaunan, ang mga miyembro ng clan sa teritoryo ay lumipat upang manirahan sa labas ng mga hangganan, ang The Wang clan ay tinatawag din na isang malaking clan sa lokal na Chuzhou Jiaosu. Itinaas niya ang kanyang ulo seryosong sabi niya, "Noong mga taong gulang si Dixon Yulong, nakapunta na rin siya sa Azure Sky Territory, upang ituloy ang martial arts. Nagsanay din siya sa pamilya Wang sa loob ng ilang taon. Ang Wang clan kinuha siya bilang isang alagad sa labas ng sekta." Ano ang kamay ng kaluluwa? Bumilis ang tibok ng puso ni Alex Dixon, at agad itong nagtanong. Ginagamit ang sarili kong nag-iisip na enerhiya para kontrolin ang lahat ng bagay sa mundo. Habang nagsasalita si Zhao Su, kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang isang video. Ito ay isang balita mula sa ibang bansa, ilang taon na ang nakalipas. Tingnan mo. Agad namang lumapit si Alex Dixon, nakita niya ang isang malawak na karagatan sa screen ng kanyang telepono, at isang freighter ang naglalayag. Biglang natatakpan ng maitim na ulap ang kalangitan, at unti-unti itong namumuo at naging isang malaking palad, na humawak patungo sa kargamento mula sa langit. Ang mga mandaragat sa barko ay natakot kaya tumakbo sila para sa kanilang buhay, ang ilan sa kanila ay tumalon pa sa dagat. Ang malaking palad na yon ay damiin pababa mula sa langit at madaling hinawakan ng barko, nagpapadala dumurog ito sa dalawang hati. Nang makita ni Alex Dixon ang eksenang ito, halos lahat ng dugo sa kanyang katawan ay nagyelo, isang marahas na layunin ng pagpatay sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, kahit si Zhao Su ay hindi maiwasang makaramdam ng lamig sa kanyang gulugod, pigil na pigil siya sa layuning pumatay kaya hindi na siya makahinga. Natatakot na tanong niya, "Alex, ano bang problema mo?" Duguan ang mga mata ni Alex Dixon habang nakatitig sa screen. Napaka-pamilyar ng eksenang ito, pagkatapos ng aksidente sa sasakyan ng kanyang mga magulang, ang kanyang spiritual sense ay pumasok sa Double Fish Magic Weapon at nakita ang imahe na naitala ng Magic Weapon. Ang aksidente ng kanyang mga magulang ay sanhi ng malaking itim na kamay na ito. Ang itim na kamay na pinalapot ng madilim na ulap ay humawak patungo sa mabilis na sasakyan ng kanyang mga magulang. Ang sasakyan ay hindi nakaiwas sa oras at bumangga sa isang malaking bato sa gilid ng kalsada, sumabog ng malakas na putok. Ang mga buto ni Alex Dixon ay nagbitak sa buong katawan niya. Tinakpan ng killing intent ang buong katawan niya. "Alex, gising na." Mabilis na inabot ni Zhao Su at hinayla siya. Biglang inabot ni Alex Dixon ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang leeg sa bilis ng kidlat, hinatak niya ito pabalik ng may lakas. Agad na kinurot si Zhao Su at naging purple ang mukha niya. Takot na takot siya, hindi pa niya nakita si Alex Dixon sa ganoong sitwasyon. Ang kanyang mga mata ay namumula at ang kanyang layunin sa pagpatay ay kahanga-hanga, para siyang Shira na kagagaling lang sa impyerno. Nagdala siya ng matalim at malamig na aura, na para bang sisirain niya ang lahat ng bagay sa mundo. Maging si Zhao Su, cultivator, at Lady Su's mind law ay makapangyarihang cultivator, pero ngayon, nahuli na siya ni Alex Dixon, at wala na siyang lakas na lumaban. Nakita ito ni Ding Yu na nasa gilid at nagmamadaling sinabi kay Ding Ching, ibinaba ang telepono, at mabilis na sumugod, "Alex, papatayin mo si Ate Su." Kabanata 933 ang katawan ni Alex Dixon ay nabalot ng galit, at ang kanyang isip ay napuno ng galit, wala siyang ideya kung sino ang hawak niya. Sa ngayon, isang salita lang ang nasa puso niya. "Patayin, Alex." Nakita ni Ding Yu na kinukurot si Zhao Su hanggang sa iminulat niya ang kanyang mga mata at malapit ng mamatay.
walang pakialam sa kung ano-ano pa, hinagis niya ang palad kay Alex Dixon. Biglang lumingon si Alex Dixon, malamig na tumitig kay Ding Yu ang mapupula niyang mata, at mabangis niyang hinampes ang palad niya. Ang palad na ito, ginamit niya ang 100% ng kanyang espiritong enerhiya. Takot na takot si Ding Yu, hindi niya mahawakan ang palad ni Alex Dixon. Malapit na siyang mapatay sa hampas ng palad ni Alex Dixon. Sa sandaling ito, umabot ng 1 pulgada ang palad ni Alex Dixon sa kanyang harapan at biglang huminto. Plop, puno ng malamig na pawis ang buong katawan ni Ding Yu at mapatla ang mukha, agad siyang bumagsak sa lupa. Pakiramdam niya ay lumakad siya sa pintuan ng impyerno, ilang segundo na lang at mamamatay na siya. Nakabawi na si Alex Dixon at agad na binawi ang palad, nang makita niyang malapit nang mamatay si Jiao Su dahil sa pagkakakurot sa kanya, mabilis niyang binitawan ang kanyang kamay. Ubo-ubo, ang katawan ni Jiao Su ay dumulas sa lupa. Ate Su, humingi ng tawad si Alex Dixon at agad na niyakap ang kanyang katawan. Napabuntong hininga si Jiao Su, at tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Wala pang 1 minuto, naramdaman niya na parang dumaan siya sa pintuan ng impyerno, hindi pa siya naging ganito katakat sa kanyang buhay mula nang siya ay isinilang. Nakita ni Alex Dixon na ube pa rin ang mukha nito, kaagad niyang iwinagayway ang kanyang kamay at inilagay ang kanyang palad sa likod ni Jiao Su, nag-iniksyon ng bakas ng enerhiya sa kanya. Isang bakas ng malamig na enerhiya ang tumagos sa katawan ni Jiao Su mula sa kanyang palad. Noon lamang nabawi ni Jiao Su ang kanyang lakas, at medyo nakabawi ang kanyang mukha. Itinulak niya si Alex Dixon palayo sa galit, "Baliw ka ba? Muntik mo na akong patayin ngayon lang." "Ate Su, pasensya na, may naisip pa kasi ako." Agad namang humingi ng tawad si Alex Dixon at nagsisi. Nang makita niya ang video ng ultimate skill ng pamilya Wang, Soul Hand, naisip niya kaagad ang itim na kamay na lumitaw sa pinangyarihan ng aksidente sa sasakyan ng kanyang mga magulang, nilamon ng galit ang kanyang katawan, at sumugod sa kanyang utak ang hangarin na patayin, dahilan para mawalan siya ng malay. Buti na lang at napreno siya sa oras, kung hindi, sina Ding Yu at Jiao Su ay namatay sa ilalim ng kanyang palad. Nakakainis talaga, isang video lang ang pinakita ko sa'yo. Hindi ko inaasahan na muntik ko nang mapatay ang sarili ko, biglang sabi ni Jiao Su. "I'm sorry, ngayon lang ako nawala sa isip ko, I'm really sorry." Tanging paghingi ng tawad ni Alex Dixon. Malamig na bumuntong hininga si Jiao Su at biglang hinawakan ang kanyang braso at kumagit. Biglang naramdaman ni Alex Dixon ang matinding pananakit sa kanyang balikat. Hindi niya inaasahan na kakagitan talaga siya ng babaeng ito. Kinagat niya talaga, gayunpaman, alam niyang may kasalanan siya, kaya nakatayo lang siya doon nang hindi kumikibo. Kinagat siya ni Jiao Su ng malakas at saka binitawan, may dugo pa rin sa gilid ng bibig niya. Ngumuso siya at sinabing, "I'll teach you a lesson this time. If you dare to attack me again next time, I'll bite your neck." Mapait na ngumiti si Alex Dixon at sinabing, "Sister Su, hindi talaga." Sa oras na ito, si Ding Yu ay lumapit sa gulat at nagtanong, "Boss Dixon, ano ang nangyari sa iyo ngayon?" Nakangiting sabi ni Alex Dixon, "Mula ngayon, huwag mo na akong tawaging Boss Dixon, Alex na lang ang itawag mo sa akin." Matapos sabihin yun, saglit niyang sinabi sa dalawang babae ang nangyaring aksidente sa pagitan ng kanyang mga magulang at Alex. "Ano, may kinalaman ang Wang family sa car accident ng parents mo?" Sumimangot si Jiao Su at biglang nag-isip, sa ngayon, ang pamilya Wang ay ganap na sumusuporta kay Dixon Yulong, at si Dixon Yulong ay ilang taon nang naglilinang sa pamilya Wang. Sa pagitan ng dalawang ito, kailangan kong mag-imbestiga. "Gagawin ko," sabi ni Alex Dixon sa malalim na boses. Ang sama ng loob sa pagitan ng kanyang mga magulang ay ang nakikitang buhol sa kanyang puso sa kanyang buhay. Kahit magkano ang dapat niyang bayaran, tiyak na malalaman at may paghihiganti niya ang kanyang mga magulang. "Tuma NGO si Jiao Su, ngayong kasama na kita, tutulungan kitang malaman, bagamat hindi kasing lakas mo ang pamilya Jiao namin, mayroon kaming intelligence network sa lahat ng dako, ipapaalam ko sa iyo sa sandaling marinig ko ang anumang bagay." "Salamat, Ate Su," pasasalamat na sabi ni Alex Dixon. Namilog ang mga mata ni Jiao Su at ngumiti siya. "No need to thank me. After Dixon Yulong's matter is settled, if you really want to thank me,
then come and do cultivate with me. Masyadong direkta ang babaeng ito, hindi nakatiis si Alex Dixon kaya dali-dali siyang nakahanap ng dahilan para bumalik sa villa. Gayunpaman, nang umalis siya, hindi na bumalik si Ding Yu kasama niya, sa halip, gusto niyang manatili sa tabi ni Zhao Su. Kuya Alex, kung babalik ako sa iyo ngayon, makakaakit ito ng pansin, at saka, kay Sister Su, kailangan kong imbestigahan ang usapan ng paghiganti ng Ding family ng kaaway, kaya dito muna ako pansamantala. Pumayag din si Alex Dixon, kung tutuusin, kung sakaling bumalik sa villa si Ding Yu, kahit mabait si Jane Lewis, baka magkagulo pa rin si Helena. Higit pa rito, sina Ding Qing at Ding Yu ay kambal na magkapatid, paglabas niya, may isang pares ng kambal na babae sa tabi niya, kahit saan siya magpunta, siya ang magiging sentro ng atensyon. Sa ngayon, ang pangunahing pinagtutuunan niya ng pansin ay ang pakikitungo kay Dixon Yulong at pigilan siyang saktan ang kanyang pamilya, pinakamabuting panatilihin ang isang mababang profile. Umuwi si Alex Dixon at sinabi kay Jane Lewis ang tungkol kay Ding Yu. Natuwa agad si Jane Lewis at hinawakan ang manggas ni Alex Dixon. Hubby, really, is Ding Yu really safe and sound? Oo. Tuma-ngo si Alex Dixon, alam niyang ang bagay na ito ang laging laman ng puso ng asawa. Dahil minsang iniligtas siya ni Ding Yu, palaging nararamdaman ni Jane Lewis na may utang siya kay Ding Yu, para bang siya ang naging dahilan para maaresto si Ding Yu. Ngayong alam niyang ligtas na si Ding Yu, sa wakas ay nakahinga na si Jane Lewis, huminga siya ng malalim at pinagdikit ang mga palad. This is great. Iniligtas ako noon ni Ding Yu at talagang masaya ako na makita siyang muling makakasama ang nakababatang kapatid na babae. Ngumiti si Alex Dixon at inabot ang yakap sa balikat ni Jane Lewis. Napakabait ng asawa, matapos malaman na ligtas si Ding Yu, bumuti agad ang kalooban ni Jane Lewis. Hinayla niya si Alex Dixon palabas ng tindahan at pumunta sa supermarket para maghanda para bumili ng mga grocery. Nagmaneho si Alex Dixon sa supermarket at ipinarada ang kotse sa underground parking lot. Saktong pagbukas niya ng pinto ng kotse at pag-alalay kay Jane Lewis palabas ng sasakyan, bigla siyang nakaramdam ng mabilis na tunog na tumutusok. Pagpatay ng layunin. Nanlamig agad ang mga mata ni Alex Dixon. Agad siyang humarang sa harap ni Jane Lewis at iniabot ang kamay sa ere. Buzz, sa tunog ng metal na vibrating, nakuha ni Alex Dixon ang isang kutsilyo na kasing ninipis ng pakpak ng sekeda sa pagitan ng kanyang hintuturo at gitnang mga daliri. Nakita rin ni Jane Lewis ang liwanag ng kutsilyo at agad na namutla ang mukha nito. Asawa, bumalik ka kaagad sa sasakyan, malamig na pinunasan ni Alex Dixon ang kanyang mga mata at biglang naglabas ng kutsilyo sa isang sulok sa dilim. Sa isang hiyawan, may hiyawan sa sulok. Pagkatapos ay isang itim na lalaki ang bumagsak sa lupa nang may kaluskos, tinusok ng lumilipad na kutsilyo ang kanyang dibdib at nanlamig ang kanyang puso. Tinulak ni Alex Dixon si Jane Lewis pabalik sa kotse, nakita niya ang 7 o 8 blackman na tumalon mula sa dilim. Whiz, 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 may tunog ng hangin sa hangin. Ito ay isang silencer, nagdilim ang mukha ni Alex Dixon, at mabilis siyang tumingin sa paligid. Sa kanyang tingin, tila bumagal ng ilang beses ang oras sa paligid, tumama sa hangin ang tilapo ng bala, at parang slow motion, umatake ito mula sa lahat ng direksyon. Boom, malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon, isang alon ng espiritong enerhiya ang sumabog mula sa kanyang buong katawan, at kumalat sa lahat ng direksyon, ang mga bala ay tila nakakaharang ng hindi nakikitang harang, lahat sila ay bumagsak sa lupa na may mga tunog ng crack. Ang lupa ay puno ng mga metal shell, kung hindi dahil sa pagtatanim ni Alex Dixon, ang kotseng kinauupuan ni Jane Lewis ay natatakpan na ng mga butas. Kabanata 934 na pakuyom ng mahigpit si Jane Lewis, na nakaupo sa kotse, nang makita ang sahig na puno ng mga bala, hindi niya maiwasang mag-alala para sa asawa. Nang makitang hinaranggan ni Alex Dixon ang mga bala, nagulat ang mga nakapaligid na pumatay, gayunpaman, mabilis silang nagpalitan ng tingin, itinapon nila ang silencer at tumalon papunta kay Alex Dixon. Ang mga assassin na ito ay kumilos ng napakabilis, sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanilang cultivation base, nasa chi condensation stage na rin sila. Pero ang kalaban nila ay si Alex Dixon.
Sasaksakin na sana ng isa sa mga assassin si Alex Dixon mula sa likuran nang bigla niyang naramdaman na nawala ang figure sa kanyang harapan, kaagad pagkatapos, isang mahinang simoy ng hangin ang dumampi sa kanyang tainga, at isang matinding sakit ang agad na nagmula sa kanyang leeg. Malamig ang mukha ni Alex Dixon, at hinawakan niya ang leeg ng assassin. Magsalita ka, sinong nagtanong sa'yo na pumunta dito? Ubo, sa sobrang takot ng assassin ay hindi siya makahinga, buong lakas siyang nagpumiglas. Habang si Alex Dixon ay sinunggaban ng mamamatay tao, ang iba pang mga mamamatay tao ay hindi nag-atubili, ni hindi nila inilagay ang buhay ng kanilang mga kasama sa kanilang mga mata, patuloy silang umaatake kay Alex Dixon. Hinawakan ni Alex Dixon ang mamamatay tao gamit ang isang kamay at pinalo ang kanilang mga hampas ng palad nang hindi ibinaling ang kanyang ulo. Bang, 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 halos sabay-sabay na pinalipad ang mga assassin na sumugod, bumangga sila sa pader 7 o 8 metro ang layo, na naging sanhi ng pagtalsik ng dugo. Nang makita ang nakakatakot na eksenang ito, natigilan ang assassin na nakahawak sa kanyang leeg, ang kanyang mga mata sa wakas ay nagpakita ng takot. Masyadong malakas, not to mention the few of them, kahit doblehin pa nila ang lakas ng tauhan nila. Nakaluhod lang sila at nambugbog sa harap ni Alex Dixon. Bibilang ako ng 3, kapag hindi mo sinabi, puputulin ko muna ang 4 na paa mo at pagkatapos ay iikot ang ulo mo, sabi ni Alex Dixon na walang ekspresyon ang mukha. Naglabas ng malamig na pinatay ang kanyang katawan na nakikinig sa assassin, sa wakas, naglabas siya ng ilang salita mula sa kanyang bibig. Dixon bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, pinahit na ni Alex Dixon ang kanyang pulso at nabali ito. Malamig ang mukha ni Alex Dixon, at isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Si Dixon Yulong talaga, nahanap niya ang mga assassin na ito dahil gusto niyang patayin ang kanyang asawa habang ito ay nasa supermarket. Alex, okay ka lang? Gulat na gulat pa rin si Jane Lewis. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng sasakyan at bumaba para tingnan ang kalagayan ni Alex Dixon. Umiling si Alex Dixon at dahan-daang sinabing, "I'm fine, wife, balik muna tayo." Nakita ni Jane Lewis ang mga bangkay sa lupa, bagamat handa na siya sa pag-iisip, nang makita niya ang madugong eksenang ito, hindi niya maiwasang manginig. Hobby, pinatawag ba sila ni Dixon Yulong dito? Oo, tuma-NGO si Alex Dixon, dahil nahulaan na ito ng kanyang asawa, hindi na niya kailangang itago ito. Sumimangot si Jane Lewis at may lumitaw na anino sa kanyang puso. I didn't expect Dixon Yulong to be so fast. If he failed to find an assassin to assassinate me, I'm afraid na atakihin din niya ang pamilya ko. Hobby, what should we do in the future? Nangyari na rin sa wakas ang kanyang inaalala. Naghiganti talaga si Dixon Yulong, ngayon, kahit na pinuprotektahan siya ni Alex Dixon, ang kanyang mga magulang, ang kanyang tiyuhin at tiyahin, si Xu Shanshan, at lahat ng kanyang mga kasamahan at kaibigan sa paligid niya. Malamang na mababaliw si Dixon Yulong at maghiganti. Sa oras na ito, lumingon si Alex Dixon na may kalmadong ekspresyon at mahinaong sinabi, "Asawa, ayos lang, ipauwi mo sa akin ang lahat." Ngunit, may pagdududa pa rin si Jane Lewis sa kanyang puso at may gustong sabihin ngunit pinigilan ang sarili. Alam niya na hindi kailanman sinabi ng kanyang asawa ang mga bagay na hindi niya pinagkakatiwalaan. Since Alex Dixon said so, she still chose to believe him. Miss, balik na tayo, binuksan ni Alex Dixon ang pinto ng kotse at pinapasok si Jane Lewis. Bagamat para sa kanya ang mga mamamatay tao na ito, hindi niya maaaring hayaang makipagsapalaran ang kanyang asawa. Ilang sandali pa ay bumalik na silang dalawa sa villa. Nang makababa si Jane Lewis sa sasakyan, dali-dali siyang tumakbo papasok sa villa para tingnan ang kanyang mga magulang. Nang makita niyang ligtas at maayos ang kanyang mga kapamilya, nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga, namuuna ang mga butil ng pawis sa kanyang ulo. Jane, what's wrong? Bakit ang putla ng mukha mo? Mabilis na naglakad si Albert Lewis at pinalaki si Jane Lewis na nag-aalala, pagod ka na ba? Dad, I'm fine. Ayaw sabihin ni Jane Lewis sa kanyang pamilya ang tungkol sa panganib kanina para hindi na sila muling magkagulo. Pinabalik ni Alex Dixon si Jane Lewis sa sala at inutusan ni Ding Ching na protektahan siya. Pagkatapos noon, naglakad siya papunta sa garden at tumawag. Pagkatapos ng ilang ring ng telepono, natuloy ang tawag.
Nanggaling sa telepono ang malamig na boses ni Dixon Yulong. Tawagan mo ako, anong problema? Malamig na sabi ni Alex Dixon. Dixon Yulong, ngayon mo lang ba pinadala ang mga assassin na yun? Anong assassins? Tanong ni Dixon Yulong. Nagbibiro ka ba? Tumawa si Dixon Yulong at sinabing parang walang nangyari. Alex Dixon, wala kang pruweba, huwag kang magsalita ng kalokohan, pero pinapayuhan kitang manood ng ilang tindahan ng kabaong, kung sakaling mamatay ang pamilya mo balang araw, at wala akong oras para bumili ng kabaong. Malamig nang umuso si Alex Dixon, hindi mahalaga kung aminin mo o hindi, may gusto akong sabihin sa iyo. Ano, gusto mong lumuhad at magmakaawa na itigil ko na ang pag-atake sa pamilya mo? Natatawang sabi ni Dixon Yulong, sinabi ko nang nilason mo ang anak ko, maya-maya, babawiin ko ang utang na ito ng may interes. Habang nagsasalita siya, nagbago ang boses niya, walang awa siyang ngumuso, gayunpaman, huli na ang lahat, kahit lumuhad ka sa harap ko, umakyat ka na parang aso, nangangahas akong igarantiya na, mananatili ka sa tabi ng pamilya Liways 24 na oras sa isang araw, o maghanda ng kabaong ng maaga. Alex, sabi ni Dixon, hindi ka maaaring mag-ingat sa lahat. Ngumiti si Alex Dixon at mahinahong sinabi, syempre hindi ako Diyos, pero kailangan ko lang kontrolin ang buhay ng anak mo. Nang matapos siyang magsalita ay nagbago ang boses ni Dixon Yulong, anak, anong ibig mong sabihin? Wala naman, ngumiti si Alex Dixon at sinabing, gusto ko lang sabihin sa iyo na kapag may oras ka, puntahan mo ang likod ng anak mo, itimba itong linya, at kapag nagising siya araw-araw, masakit ba ang pakiramdam niya, sa kanya, gulugad? Ano, biglang lumubog ang boses ni Dixon Yulong, stop trying to scare me, you will never have the chance to lason my son again, ang anak ko ay nasa ilalim ng mahigpit na pangangalaga sa bahay, siya ay napapaligiran ng mga eksperto, kahit isang langaw ay hindi makakalipad. I won't waste my time talking nonsense with you, go and see for yourself. Malamig na ngumuso si Alex Dixon, nasabi ko na ang gusto kong sabihin, the choice is yours, pero kung mamatay ang anak mo, huwag mo akong sisihin na hindi kita babalaan pagdating ng panahon. Galit na umungol si Dixon Yulong, ikaw. Hindi siya pinansin ni Alex Dixon at ibinaba ang telepono. Sa Marangyang Villa. Namumula ang mukha ni Dixon Yulong, sa sobrang galit niya ay hinawakan niya ang kristal na silindro sa mesa at ibinagsak ito sa dingding. Ang munting bastard na ito, naglakas loob talaga siyang ibaba ang phone niya, talagang akala niya si Dixon Yulong ay isang taong pinaglalaroan. Sa sandaling ito, pumasok si Dixon Huaiyan kasama ang kanilang mga bodyguard. Dad, ang mga killer na pinalabas kaninang umaga ay pinatay lahat ni Alex Dixon, pero hindi na mahalaga, hindi na sila mababantayan ng batang ito, lahat ng Liwes family, sa susunod, simulan natin sa biyenan. Napatingin si Dixon Yulong sa anak at tinitigan ang likod nito. Natakot si Dixon Huaiyan sa kanyang titig at nagtatakang nagtanong, Tatay, bakit ka nakatingin sa likod ko? Huaiyan, habarin mo ang iyong damit, pagkatapos ay lumingon ka at tingnan ko, sabi ni Dixon Yulong. Natigilan si Dixon Huaiyan, ngunit hindi pa rin siya naglakas loob na suwayin ang utos ng kanyang ama, mabilis niyang hinubad ang kanyang sando at tumalikod. Nang makita niya ito, agad na napabuntong hininga si Dixon Yulong at muntik nang mahulog sa lupa sa gulat, sa likod ni Dixon Huaiyan, isang itim at pulang linya, tulad ng isang maliit na ahas, ay umaakyat sa kanyang gulugod, si Uncle Wang, na sa tabi niya, ay nagbago rin ang ekspresyon, tinanggal niya ang kanyang bibig at napabulalas, paano ito nangyari? Kabanata 935 galit na galit si Dixon Yulong kaya naging berde ang mukha niya, sumigaw siya, Alex Dixon, papatayin kita. Nang makitang nagagalit ang kanyang ama, natakot din si Dixon Huaiyan, mabilis siyang nagtanong, ano, Tay, anong meron? Walang oras na sumagot si Dixon Yulong, nagmamadali siyang nagtanong, Huaiyan, may nararamdaman ka bang discomfort? Nag-isip sandali si Dixon Huaiyan, I'm fine, anyway, gumaling na ang lason, it's past 2 days lang, ang sakit ng gulugad ko tuwing umaga pagkagising ko, ngayon, ang sakit talaga na parang masisira. Bang, galit na galit si Dixon Yulong, mariin niyang ibinagsak ang palad niya sa kahoy na mesang katabi niya at pinagputol-putol ito.
Sa malalim na boses ni Uncle Wang, Boss Dixon, tila hindi ganap na napagaling ni Alex Dixon ang lason ni Young Master Dixon noong nakaraang pagkakataon. Mayroon pa siyang sinabing mga trick sa kanyang mangas upang hayaan ang kanilang lason na tumagos sa kanyang sarili, bone marrow. Ngayon na lason na si Young Master Dixon, mukhang makakatagal pa siya ng 5 araw sa oras na yun. Gagapang ang mga itim na linya sa kanyang gulugod, at natatakot ako kay Young Master hindi siya mailigtas ni Dixon. Ano, ako, hindi ko pa nagagamot ang lason. Sa sobrang takot ni Dixon Huaiyan ay nanlambot ang kanyang mga binti. Bumagsak siya sa sofa at sinabing, "Tay, iligtas mo po ako, ayokong mamatay." Noong huling beses na siya ay nalason, siya ay pinahirapan hanggang sa mamatay. Ayaw niyang maranasan ang ganitong uri ng masakit na kamatayan sa pangalawang pagkakataon. Nang makitang takot na takot si Dixon Huaiyan na tumulo ang luha at uhog sa kanyang mga mata, napuno ng galit si Dixon Yulong, kailangan niyang sabihin, "Huwag kang mag-alala, tiyak na ililigtas kita." Isang pagsabog ng kagyat na musika ng telepono. Tumunog ang telepono ni Alex Dixon. Malamig niyang tinignan ang telepono, si Dixon Yulong yun. Mabilis na tumunog ang telepono. Kinuha lang ni Alex Dixon ang telepono pagkatapos ng 1 minuto. Pagkapindot pa lang niya sa call button ay nagmula sa telepono ang galit na boses ni Dixon Yulong. "Alex Dixon, gamutin mo agad ang anak ko sa lason, kung hindi, hindi kita patatawarin, sisiguraduhin kong buong pamilya mo ang malilibing kasama ng anak ko." Oh, tumaas ang kilay ni Alex Dixon at malamig na ngumuso. "Dixon Yulong, may karapatan ka bang makipag-ayos sa akin ngayon? Payo ko sa iyo na maging mas magalang, kung hindi, mawawala ng buhay ang iyong anak." Halos magalit si Dixon Yulong, ngunit kailangan niyang pigilan ang kanyang galit at sinabi, "Ano ba talaga ang gusto mo? Mukhang natapos mo lang ang huli sa 3 kondisyon na binanggit ko sa iyo noong nakaraan, at hindi mo man lang natupad ang unang 2 kondisyon na ipinangako mo sa akin." Sabi ni Alex Dixon na may malamig na ekspresyon. "Kapag natapos mo na ang unang 2 kondisyon, aalisin ko ang natitirang lason para sa iyong anak." Pagkasabi noon ay hindi man lang niya binigyan ng pagkakataon ang kabilang partido na magsalita, ibinaba niya ang telepono at desididong pinatay ito. Masyadong mayabang ang munting bastard na ito, agad na nagalit si Dixon Yulong, namumula ang mukha niya sa galit. Siya ay isang ambisyoso at mapaghangad na tao, at mayroon siyang kapangyarihan na yugyugin sa buong mundo. Kahit mataas pa ang katayuan niya, lagi siyang nanginginig sa gaanong takot sa harapan niya. Hindi niya inaasahan na siya ay maloloko ng isang maliit na bastard, at siya ay magiging mga bilog. Isa lang itong malaking kahihiyan sa buhay niya. Sa oras na ito, ang takot na sigaw ni Dixon Huaiyan ay tumunog mula sa gilid. "Dad, ang sakit ng likod ko, bilis, iligtas mo ako, ayoko pang mamatay." Lumingon si Dixon Yulong at tumingin sa anak, nilinggan niya ang kanyang ulo at tinanong si Uncle Wang na may pagtatampo sa mukha. "Wala na bang ibang tao sa mundong ito ang makapagliligtas sa anak ko maliban sa munting bastard na yon?" Ang unang 2 kondisyon na iminungkahi ni Alex Dixon, sadyang hindi niya magawa, at hindi niya naisip na tuparin ang mga ito. Isuko man ang ari-arian ng pamilya ni Dixon o isuko ang anak, hindi niya ito matatanggap. Saglit na nag-isip si Uncle Wang, pagkatapos ay sinabing nakakunot ang noo. "Speaking of which, ang lason nitong Dead Corpse Grass ay nagmula sa Asher Sky Realm. Ang ganitong uri ng makamandag na damo ay tumutubo lamang sa pamamagitan ng tubig ng isang paglilinis na bukas, wala ito sa labas ng mundo. Ang lason na damo at ang espiritual spring complement each other. Kung pupunta tayo sa Asher Sky Realm at makuha ang spiritual spring na ito, baka maresolba natin ang lason na ito." Saglit na natigilan si Dixon Yulong bago siya nag-alinlangan na magsalita. "Hindi kaya kailangan talaga nating pumunta sa Asher Sky Realm?" Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Uncle Wang at sinabi, "Sa tingin ko, ang kalagayan ni Young Master Dixon ay katulad ng sinabi ni Alex Dixon, ilang araw na lang malalason siya. Kung ayaw ni Boss Dixon na magtagumpay si Alex Dixon, maaari siyang pumunta muna sa Green Sky Realm at hanapin ang spiritual spring sa kanyang katawan ay mapipigilan din ang lason ni Young Master Dixon." Saglit na nag-isip si Dixon Yulong na may taimtim na mukha. Pagkatapos ay sinabi sa malalim na boses, "Kung ganoon nga, pupunta ulit ako sa Green Sky Realm, maaari kang bumalik sa pamilya Wang at bisitahin ang Old Master.
Kung gayon pupunta ko at maghahanda ka agad. Agad na yumuko si Tio Wang at umalis. Ang bagay na ito ay hindi dapat ipaalam sa publiko sa ngayon, kung sakaling ang batang Alex Dixon ang manggana. Oh, Boss Dixon, pagkaalis ni Uncle Wang, dumilim ang mukha ni Dixon Yulong, at isang malakas na hangarin sa pagpatay sa bumungad sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, gusto niyang putulin si Alex Dixon sa 1,000,000 piraso. Saglit na nag-isip si Dixon Yulong, pagkatapos ay tumawag sa kabilang linya na may seryosong mukha. Tipunin kaagad ang 4 na tagapag-alaga at dalhin sila sa Chuzhou. Natatakot siya na hindi niya maitago ang tungkol sa kanyang lihim na paglalakbay sa Green Sky Realm. Kung alam ni Alex Dixon ang tungkol dito, tiyak na darating siya at pipigilan siya. At nauna siya ng isang hakbang, inilipat niya ang lahat ng elite sa Azure Sky Realm at pinatay siya doon, nahuli siya sa kawalan. Ginagawa ang Azure Sky Realm na maging libingan ni Alex Dixon. Habang binabalak ni Dixon Yulong na alisin si Alex Dixon, may mga yabag na nanggaling sa pinto. Yumuko si Uncle Wang at nagulat. Boss Dixon, nandito na si Miss Dixon Rong. Gusto mong makita? Naiinip na sumimangot si Dixon Yulong at iwinagayway ang kanyang kamay. Papasukin mo siya. Wala siyang gaanong nararamdaman para sa anak na ito. Dati, ginagamit niya ito. Bilang karagdagan, kinasusuklaman niya ngayon si Zhao Su at wala siyang gaanong pagmamahal kay Dixon Rong, kung hindi dahil sa magkadugo silang dalawa, wala siyang pakialam sa anak na ito. Lumitaw ang figura ni Dixon Rong sa pintuan at agad na sumigaw na may humihikbi na tono. Tatay, tiningnan ni Dixon Yulong ang kanyang mukha at naiinis na sinabi, bakit naging ganito? Hindi ka ba nilingon ni Zhao Su? Kinagat ni Dixon Rong ang kanyang mga ngipin at pumunta sa harapan na puno ng kalungkutan ang mukha at sinabi, Tatay, pinutol ko na ang relasyon namin ni Zhao Su. Oh, napataas ang kilay ni Dixon Yulong sa hindi inaasahang pagkakataon at tinitigan siya ng may pagdududa. Bagamat hindi niya nakasama si Zhao Su, alam niya na si Dixon Rong lang ang naging anak ni Zhao Su, hindi niya kayang iwanan siya ng mag-isa. Nang inig ang puso ni Dixon Rong nang makita ang malamig nitong tingin, mabilis siyang sumigaw. Dad, gusto lang ni Zhao Su na makasama si Alex Dixon, wala siyang pakialam sa buhay ko o kamatayan. Gusto kong patayin si Alex Dixon para makaganti, kaya hayaan mo akong tulungan ka. Nang banggitin niya sina Zhao Su at Alex Dixon, biglang nakaramdam ng galit si Dixon Yulong sa kanyang puso. Wala talagang hiya ang babaeng ito, niloloko niya si Alex Dixon, kung kakalat ang ganitong eskandalo, masisira ang kanyang reputasyon. Mas mainam na hayaan ang babaeng ito na mamatay kasama si Alex Dixon. Gayunpaman, mula nang dumating si Dixon Rong upang humingi ng kanlungan sa kanya, malamig na sinabi ni Dixon Yulong, kung ganito ka, paano mo ako matutulungan? Nagdala rin ako ng mga tao, nagmamadaling pinunasan ni Dixon Rong ang kanyang mga luha at kumaway sa labas. 2 itim na lalaki ang lumitaw sa pintuan, ang isa sa kanila ay si Qiu Fei, at ang isa ay si Mark Lewis, na nakasuot ng maskara. Kapwa sila nagkuyom ng kamao kay Dixon Yulong. Pagbati, Boss Dixon, saglit na tinitigan ni Dixon Yulong ang dalawa at sinabing, Sectmaster Q, wala pang balita tungkol sa inyo, akala ko ay binugbog kayo hanggang sa mamatay ni Alex Dixon. Pumasok si Qiu Fei na may malalaking hakbang, bakas sa mukha niya ang sama ng loob. Boss Dixon, nililinang ko ang kakayahan ng Heaven Thunder sa pag-iisa kamakailan, at napag-aralan ko na ito. Nabalitaan ko na gusto mong harapin si Alex Dixon, kaya pumunta ako para tulungan ka. Abangan ang susunod na kabanata.